previously on Espionage Network na Filipino funds. It is worrisome, kaya nga siniseryoso namin. Let's put it that way. At I'm very happy na yung mga efforts ay tutumbok itong network na to. We hope lang itong espionage laws ma-consolidate na, ma-enact at as soon as possible tayo para ma-prosecute itong mga to. At yung importante din ma-prosecute yung mga nag-e-enable nito. How concerning siya, sir? Talagang concerning yan, hindi lang sa atin, sa maraming bansa. Pero ang nakakarinig naman tayo sa ibang bansa, may prosecutions. Dito, gawa na kakulangan ng batas. Ang prosecutions ay hindi walang nangyayari. Nonetheless, we need to be able to solve not only the disruption ng mga network na ito, but the legal processing of this. Sir, with the recent aside sa isang staff po ng media, meron pa ba other po na under investigation din po? At tuloy-tuloy yung mga investigasyon namin, no? So, seryosong effort nito. Seryosong endeavor. Sir, with the recent apprehensions, would you be able to say kung may particular sectors na vulnerable tayo? Lahat ng sektor ay vulnerable eh. Kasi ang key dito, makapasok sila sa sosyedad or matumbok din natin ang ating digital infrastructure network. So, lahat ng sektor. At ang pakay nito ay multi-purpose. Hindi lang naman yung informasyon na sikreto na makukuha. Kung hindi, pati yung UFW, United Front Works nila, na mga networks. Katulad nung isang nakita ko sa mga news media na yung mga friendship society na iba, I think this was in France, no? Talagang police, MPS ng China gumagalaw para yung mga dissidents nila may pilit pauwiin sa China. So maraming paraan kung paano sila mag-operate. Ganun naman yan nung araw pa. Bago pa maging People's Republic of China, yung Chinese Communist Party, ganun na talaga kami.